Isang magandang ngunit malungkot na gabi mga kapuso matapos ang 2 araw ng pakikipaglaban para sa kanyang buhay. Pumanaw na si Stephanie Nicole Elia. Siya yung 7 taong gulang na batang babaeng tinamaan ng ligaw na bala habang nanonood lang ng pailaw nitong pagsalubong sa bagong taon. Sa gitna ng pagluluksa, iginiit ng ama ni Nicole na gagawin niya ang lahat para mabigyan ng katarungan ng pinakamamahal niyang anak. Mula sa East Avenue Medical Center, nakatutok lang si Julius Segovia. Julius. Mike, hindi maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ngayon ng mga magulang ng batang si Stephanie Nicole Elia na dahil nga sa irresponsableng pagpaputok ng baril, wala na ang kanilang panganay na anak. Panaghoy ng pangungulila ang umalingaw-ngaw sa close monitoring room ng East Avenue Medical Center nang ideklarang wala ng buhay si Stephanie Nicole Elia, eksakto alas 2:26 ng hapon. Mahigpit na nagyakapan ng pamilya at mga kaanak ng batang biktima ng ligaw na bala. Ang kanyang lolo, halos himatayin ng maglabas ng hinanakit sa taong nakapatay sa kanyang apo. Ako yung gumawa ng pagpapahirap nito kay Nicole. Sana siguro masaya ka na. Ikaw ang pinagmulan ng paghihirap ng aking apo. Pagbabayaran mo yan sa Panginoon at sa batas ng tao. Yan ang tandaan mo, hindi man ka namin kilala. Tandaan mo, huwag sana mangyari sa iyo sapagkat makikita mo kung gaano kasakit ang nangyari ito sa amin. Ayon sa mga doktor, severe brain injury ang tinamo ni Nicole sa balang tumama sa kanyang ulo. Tumagos daw sa utak saka dumiretso sa likod ng kaliwang mata at bumaon sa kanyang pisngi. Ay hindi rin namin siya pwedeng tigilan ng resuscitation. Pero andun na po tayo, nag-maximize na po tayo ng gamot, nag-maximize na po tayo ng effort. Hanggang po yung kanyang magulang ay di nagsabi na rin, tama na po. Unconscious na ang bata mula pa nang isugod sa ospital noong madaling araw ng January 1. Nakawalong cardiac arrest din si Nicole bago tuluyang nasawi kanina. Kahapon, ang puso na lang po niya talaga ang tumitibok. Alam din naman po natin na ang puso ang siyang pinakahuling susurrender po sa organ ng ating katawan. Ayon sa ama ni Nicole na si Jay, hindi raw niya malilimutan ang mga alaala ng kanyang anak. Kwento niya, masayahin daw ang kanilang panganay. Patunay raw dito ang in-upload niyang video sa YouTube, may 5 taon na ang nakalipas. Sa 7 years na yon, talagang marami siyang iniwan sa aming magagandang alaala. Panagutan ng may sala yung nangyari sa kanya. Masinop din daw ang bata. Sabi niya kasi nag-iipon siya ng pera. Mga January kasi yung field trip nila. Sabi niya mag-iipon siya ng pera para makasama siya ng field trip. Tiniyak naman ng Department of Health, sagot ng gobyernong hospital bill ni Nicole. Nagpaabot na rin ng pakikiramay ang Malacanang. Bumuhos din ang tulong sa pamilya Elia. Kanina, ilang nagmagandang loob na tumangging magpakilala ang nagpaabot ng tulong pinansyal. Mission ko na kung kahit hindi ko kilala, ganon. Mike, sa huling impormasyong nakuha natin, dadalhin ang labi ni Nicole sa PNP Crime Laboratory para isailalim sa autopsy. Saka na may dediretso sa tahanan ng pamilya Elia sa Caloocan. Samantala, Mike, umabot na sa 78 ang bilang ng firecracker-related injuries dito sa East Avenue Medical Center. Umaasa ang pamunuan ng ospital na hindi na ito madadagdagan kahit sa January 5 pa ang opisyal na pagtatapos ng bilangan nga sa mga nabiktima ng paputok. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa East Avenue Medical Center. Balik sa iyo, Mike. Julius, hanggang sa mga sandaling ito, nandiyan pa ba ang bangkay ni Nicole? At yung mga magulang niya, nandiyan pa rin ba sa East Avenue? Julius? Mike, latest nating nakausap ang ama ni Nicole na si Jay kanina pasado alas 5 ng hapon. Nandito pa yung bangkay pero sa ngayon wala tayong impormasyon kung nailabas na ba at idiniretso na sa PNP Crime Laboratory, Mike. Maraming salamat, Julius Segovia.